Eto na naman ako at nasa malungkot na pamamaalam naman sa sariling bayan. Ito ay makakarelate ay mga kapwa ko OFW. Pinakamalungkot ang umalis sa sariling bayan pero pinakamasaya dahil may bibigay mo ang sapat na pangangailangan ng iyong pamilya. By the way nga pala, it's me again, Chris Monteo TV na nagsasabing welcome to my channel at welcome sa panibagong episode na i-upload ko para sa inyo. But don't forget to like and subscribe first kung bago pa lang sa channel kong ito. Ito nga pala ang Terminal 1. Yan, itutur ko muna kayo kasi maaga akong dumating at ang flight ko ay sa gabi pa. Eto, yan po ay Terminal 1. O diba, yan yung view sa kinalalagyan ko. At makikita rin natin dito ang simpleng food court ng Jollibee. Eto, at dyan ako kumain ng aking lunch at dinner bago ako nag-boarding. Kaya't eto na naman at naghihintay na ako para makapag-check-in ng aking luggage. Ayan. O di ba maliit lang Terminal 1 kaya ayan tingnan nyo. Sa mga first time dito, ayan at kumain muna ako pagkatapos kong mag-check-in. Para at least hindi ako mahirapang maghila-hila ng aking mga dalahin sa Jollibee. Sa loob ng Jollibee kasi maraming tao. Kaya chinek-in ko muna yung aking luggage sa labas at para kumain. At pagkakain ko ay nagpunta na ako sa immigration sa e-gate. At after na makapag-e-gate ako at bago ako nag-board pumunta sa boarding area, eto't kinuha ko ang aking travel tax refund. Kaya sa mga OFW dyan na pabalik ng bansang pinagtatrabahuhan, huwag niyong kalimutang kunin ang inyong mga travel pass kasi sayang din yan, magagamit din natin yan, 950 din yan. Before yan ay 550 lang pero ngayon 950 na. O diba sayang din yan? Ayan na nga po. At nandito na tayo at malapit na tayong mag-touchdown sa Singapore Changi Airport. Iyan na nga po. At eto na, may lungkot mang dala pero isipin natin para sa pamilya ang gagawin natin ito. After 2 years na naman ang ilalagi natin dito sa Singapore. O diba, masaya? Masaya at waiting nga po pala mga employer ko. I'm so lucky dahil sa mga employer ko, hinahatid at sinusundo nila ako every uuwi ako ng Pilipinas. At sa hindi nyo man po na itatanong, I'm working for 12 years sa isang employer lang dito sa Singapore. I'm so lucky po dahil sa pagiging isang OFW ko ng 2 dekada ay napakaswerte ko po sa employer ko. Hindi po ako nagpapapalit-palit at kung sakali man pong nagbago ako na employer, dahil nagbago rin po ako ng bansang pinagtatrabahuhan. Nagtrabaho rin po ako sa Middle East. Kaya marami mang karanasan at very thankful ako dahil sa pagiging isang OFW ko ay mapapait ang mga nagiging employer ko. Thanks God, touchdown na tayo dito sa Singapore. Kaya sa mga nandyan, eto na po. Nasa Terminal 2 Changi Airport na po ako. Thank you God for safe travel. Eto na naman po at kasi nga nag-touchdown ako ng Saturday at off ko ng Sunday. Kaya eto kahit 1 a.m. na ako nakauwi, lumabas pa rin ako para ma-meet ang mga kaibigan. Sa pagiging isang OFW, bihira ka makakakita ng mga tapat na kaibigan. Pero meron ka pa rin matatagpuan, isa sa kanila o dalawa sa kanila ang mananatili sa'yo. Kapag hindi sila naging masaya, let them go. Dahil ang pagiging tunay na kaibigan ay tatanggapin ka kung ano at sino ka, mga kahinaan mo, lahat at sasamahan ka sa lungkot at saya sa mga ngiti mo. Sa araw-araw, sasamahan ka sa mga kalokohan mo. Kaya't sa mga hindi mo kailangan ang maraming kaibigan. Ang kailangan mo, tunay at tapat na kaibigan. Parang ganun lang rin yan. Kahit nasa Pilipinas ka, maaring
makatagpo ka ng mabubuting kaibigan, maaari ring makatagpo ka ng mga plastic na kaibigan, pero okay lang yan, kasama sa buhay yan. Oh, yan, ang buhay namin mga OFW, o yan, ukay-ukay. Sila lang po ang nag-ukay-ukay pero nadamay na ako. Ayan, damay-damay na po basta magkakaibigan. Yan, damayan talaga sa mga kalokohan. Pero sa okay lang, masaya na kami. O, diba? Yan. Back to reality ang mga OFW na katulad ko. Pero enjoy lang natin. Malayo man ang pamilya, ang mahalaga, masaya tayo sa araw-araw nating ginagawa. Okay. By the way guys, it's me again, Chris Monteo TV, na laging nagsasabi sa inyo ng isang masaya at may ngiting. Lagi nating tatandaan na sa araw-araw nating ginagawa, huwag nating kalilimutan ang laging magpasalamat sa Poong May Kapal. Dahil kung anong meron tayo, ay siya ang may takda nito. God bless everyone. Thank you for watching.